Kapag pag-aaral sa mga kaganapan ng nakaraan ang tinatalakay, lagi tayong nakatingin sa mahalagang numero, grupo, ideya at pananaw. Atin naman ngayong balikan ang 3 republikang isinilang sa lalawigan ng Bulacan at ang mga aral na iniwan sa bawat isa sa atin. Samahan niyo kaming saliksikin lahat ng yan dito lamang sa ating programa, Galing Bulacan. Huwag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Kalusugan. Yan ang isa sa 7 puntong programa ng pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, ang programang Kapitolyo sa Barangay at Kapihan sa pangunguna ni Governor Wilhelmino M.C. Alvarado ay tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga libreng serbisyong medikal para sa mga Bulakenyo. Medical check-up, optal, dental, haircut, body massage at reflexology, at pagkuha ng blood type. Iyan ay ilan lamang sa mga libreng serbisyong pinagkakaloob ng Kapitolyo sa Barangay at Kapihan. Pero malaki ang naitutulong ng mga ganitong programa upang maipadama sa ating mga kalalawigan ang kanilang kahalagahan sa kinabukasan ng Bulacan.
kayo po ay welcome dito sa amin. Napapanatili po natin ang ating mga kasiyahan at kapayapaan dito dahil ang munisipyo po ay taon-taon nagpaplano bago dumating ang piyesta. Sama-samang dinagsa ng mga mananampalatayang Bulakenyo, maging ang punong lalawigan ang prestiyosong Obando Fertility Dance Festival mula ika-17 hanggang ika-19 ng Mayo. Nagpapasalamat kami at nabigyan kami ng anak, 3. Halos 5 taon din kami hindi nagkaanak. Dahil dito, nananalangin kami rito. Kasi, ito nga, namamanata nga kami dito. Natigil ako dito nung naoperahan ako sa paa, yung 2009. Lahat ng aking mga kahilingan dyan, granted. Samantala, kasunod ng kapistahang ito ay ang maagang paghahanda sa kalamidad ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Congresswoman Marivic Alvarado, katuwang ang EcoShield Development Corporation sa pamamahagi ng 300,000 mangrove seedlings sa barangay officials ng unang distrito sa Hiyas Convention Center, lungsod ng Malolos. Ito in support with the national program ng government natin para magkaroon tayo ng environmental protection. Ito kasing halaman sa panahon ngayon sa climate change, kailangan natin ng mga halaman. Giging proteksyon ng mga plaisdaan, ng ating mga rivers, riverbanks to prevent soil erosion. Gawin natin matagumpay ito sa lalawigan ng Bulacan. Gayon din, matagumpay na nailunsad ni Gov. Willie sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang programang Sa School, Ligtas Ako sa Dengue, na isinabay sa kick-off ceremony ng Division Brigada Eskwela noong ika-21 ng Mayo sa Don Pedro Cayetano Sports Complex, Balagtas, Bulacan. April 30 pa lang ay nag-spray na tayo sa mga eskwelahan. Ito ay bilang pakikipag-isa ng pamahalaang panlalawigan sa programa ng DepEd sa kanilang Brigada Eskwela. Dahil alam naman natin na karamihan ng nabibiktima ng sakit na dengue ay mga kabataan na nasa eskwelahan na. Kaya inuna natin na siguruhin na sa pagpasok nila ay malinis ang kapaligiran ng eskwelahan, hindi lamang sa mga kalat, hindi lamang sa basura, kundi masisiguro din natin na ligtas sila sa dengue. Kami po ay nagpapasalamat sa provincial government ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Alvarado. Katunayan po si Governor ay isa sa mga governors sa buong bansa na talagang malaki ang ginugugol na local resources para sa education. Itong anti-dengue program ay isa lang sa mga tulong na ang Department of Education ay nakakatanggap mula sa ating pamahalaan ng Bulacan. 50 kababaihan na nagmamay-ari ng mga tindahan sa iba't ibang parte ng lalawigan ang sasailalim sa pilot testing ng Happy Noy program. Layunin ng programa na patatagin ang mga micro-enterprises na matulungan na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Isang bagay na dapat po natin magpasalamat sapagkat sa gitna ng kasagsagan at kahirapan, mayroong mga programang pagkabuhayan na iniaalok sa ating mga kababayan. Kailangan huwag tayong tumigil sa pagkalap ng kaalaman na may kinalaman sa ating tinatayong hanap buhay o negosyo. Sapagkat naniniwala po ako na ang pagpapaunlad ng karunungan ang susi sa pagtatagumpay sa anumang larangan. Layunin ng programa na matulungan namin yung ating mga sari-sari store na mapalago pa yung kanilang mga negosyo. This is a tie-up program ng Peso Pill sa microventures upang tulungan po natin yung ating mga kababayan na nagninegosyo sa sari-sari store para po lalo pa po nilang mapaunlad yung kanilang negosyo. Nandito po kami upang tulungan ang mga pinakamaliliit na negosyante sa ating bayan na hindi lang makaunlad, kundi pati rin ma-share o maibahagi ang kanilang mga kaalaman, ang kanilang biyaya dun sa kanilang mga kapitbahayan. Palagay ko malaking tulong kasi bibigyan niya parang kayo yung magbibigay ng pag-asa sa amin para madire-diretso yung aming hanap buhay.
Kaalinsabay nito ay ang oath-taking ng Barangay Training and Employment Coordinators o BTEC na siyang katulong sa pasisimula ng programang Happy Noise sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sari-sari store sa iba't ibang bayan sa lungsod ng Bulacan. Ang layunin ng Barangay Training and Employment Coordinator namin ay upang silang magsilbing tagapag-ugnay, katulong ng Public Employment Service Officer Manager ng bawat bayan na maging tagapag-ugnay namin ang mga programa pagdating sa mga barangay. Aware kami doon sa mga walang mga trabaho, especially mga kabataan na mga hindi nag-aral, minsan naghahanap talaga sila ng work. Nakikipag-coordinate kami sa kanila. Kasi bilang lingkod ng BTEC, talagang malaking bagay ang naitutulong lalo na sa pag naka-attend ng training, lalo sa mga kabataan ngayon. At talagang nakakatuwa po kasi sa pamamagitan ng BTEC, matutulungan namin yung mga talagang nangangailangan. Batay sa Article 44 ng Republic Act 9520 o ang Philippine Cooperative Code of 2008, ang pamunuan ng kooperatiba ay kinakailangan dumalo sa mga pagsasanay na isinasagawa ng mga kooperatiba, federasyon o mga institusyong accredited ng Cooperative Development Authority. Layunin ng mga pagsasanay na mapag-ibayo pa ang mga kakayahan ng nasabing pamunuan upang epektibo nilang magampanan ang mga tungkuling inaasahan mula sa kanila. Ginagawa po namin isang napaka-importante bahagi para sa mga kooperatiba ng lalawigan. Kung matatandaan po nyo, bago pa man yung ating mga bagong batas ng kooperatiba, binibigyan na po ng napalaking importansya ang edukasyon para sa kooperatiba. Kaya naman itong ika-24 ng Mayo, naganap sa IAS Pavilion Convention Center, lungsod ng Malolos, ang isang mass graduation para sa mga kooperatibang nagsipagtapos ng Basic Cooperative Course. Napakalaking bagay na natuwa namin sa pagsasanay, naiaangkop namin kung ano yung pamamalakad ng aming kooperatiba sa tamang proseso. Ang pagsasanay na pinararating ng PSEDO, itong ating pamahalang panlalawigan ay nagagamit sa ating kooperatiba. Sa mga pamamalakad sa kooperatiba ay naipaparating namin sa ating mga kasapi kung paano ang takbo ng ating kooperatiba at kung paano tayo makapag-aambag sa ikaunlad ng ating kooperatiba. Samantala, ang Provincial Daycare Workers ay nagdaos ng Search for Miss Daycare Worker 2012 na may temang Daycare Workers hindi lang pang bata, pang sports pa, na naganap din sa IAS Pavilion Convention Center. At ngayon ako po ay natutuwa. Kinikilala na ng ating bansang Pilipinas ang kahalagahan ng trabaho ng ating mga daycare workers. Si Dr. Jose Rizal, sa edad na 3 taon, marunong na pong bumasa, marunong nang sumulat sa pag-alaga at pag-guidance, pag-iyak ng kanyang ina. At yan po ngayon ang ginagawa ng ating daycare workers. Ako po ay nagagalak sa okasyon ito dahil nagpupugay tayo sa mga masisipag at maalagang tagapatnubay ng ating mga mumunting anghel sa kanilang pagsisimula sa pagpasok sa paaralan. Sadyang mahalaga po ang ginagawa ng iyong tungkulin. Kaya't ganoon na lamang ang pagmamahal namin. Pagmamahal po namin sa inyo at paniniwala na kayo po ay tunay na lingkod sa larangan ng edukasyon. Kasabay nito, naganap din ang oath-taking ng mga new sets of officers ng Provincial Federation of Daycare Workers.